Maayong adlaw! Isa na naman pong kwento ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago yan, hello at kumusta muna sa ating mga solid kasalo sa kwentuhan. Relihiyosa Putot from Lapu-Lapu City. Vicky Pagulayan Channel. Merly Len. Raquel Balbastro. Virgie Vlog. Gloria Forster. Eva Aruta. Eufrosina Astrero. Pasensya na po kung mali yung pronunciation. Angginghes. Alma Badules. Judy Masilang. Agnes Cariaga from Italy. Liwayway Barredo Gabato. Helen Engram. Norma Sullivan. Benigna Delicana. Bonifacio Quezon. Susima Laurel at kay Lourdes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, atin na pong pakinggan ang isang magandang kwentong isinulat ng ating mahusay na writer, Black Ballpen. Happy listening! Mommy, bagay po ba sa akin? Ang pogi na po ba, Mommy? Tiningnan ni Andrea ang kanilang anak ni Drake. Nakasuot ng formal na tuxedo at ngiti-ngiti, kaya hindi na rin niya nakapigilang mapangiti. Oo naman, kahit hindi ka nakaganyan ay pogi ka na. Nagmana ka kaya kay Mommy? I know it, Mommy. Siguradong matutuwa rin si Daddy mamaya kapag nakita ako. Yes, he will. So go, prepare what you need. Maya-maya lang nandito ng Daddy mo. Yes, Mommy. I love you big time. I love you too, Albert. Pinanood ni Andrea ang kanilang anak na masayang tumakbo papunta sa kwarto nito. Ngayong araw, ang ikapitong kaarawan nito at bilang pangako, kakain silang tatlo sa isang high Italian restaurant na paborito ni Albert dahil yun lang ang tanging hiling ng kanilang anak. I'm so excited, Mommy. Nandun na raw si Daddy sa restaurant? We will see, baby. May meeting pa kasi ang daddy mo bago siya mag-out. Hindi ko siya matawagan eh. That's right. I understand, Mommy. Basta Daddy will come later. I'm the happiest son in the world. Yes, he will. May ginagawa lang talaga si Daddy sa work. Pinilit ngumiti ni Andrea sa harap ng kanilang anak kahit nakinukutuban na siya ng hindi maganda. Kanina pa niya hindi matawagan si Drake. Natatakot siyang hindi ito magpakita sa kanila ni Albert. Yun ang nga lang hiniling ng kanilang anak, ang mabuo silang pamilya. Hindi na to humiling ng kahit na anong mahal na bagay, sobrang simple lang. Pero natatakot siyang baka kahit na yun ay hindi maibigay sa kanilang anak. Pagdating sa nasabing restaurant, natuwa naman si Andrea dahil nagpa-reserve talaga ng table si Drake. Sa maganda pa ang view nila. Nandun sila ni Albert at naghihintay kay Drake. Mommy, tagal pa po ba si Daddy? I'm hungry na po, Mommy. O sige, tatawagan ko siya. Just wait here, okay? Okay, Mommy. Take your time. Saglit tumayo si Andrea para tawagan ng kanyang asawa. Come on, Drake. Nang hindi sagutin ni Drake ang tawag niya, ay muli niyang tinawagan ng number nito. Pero tulad ng una, nagring lamang to ng nagring hanggang sa mamatay na lamang ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Andrea bago tingnan ng oras. Malapit ng mag-12 at nakikita na niya ang lungkot sa mata ng kanilang anak. Nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata pero agad niyang pinawi ang mga to dahil ayaw niyang malungkot pa lalo si Albert. Pinilit niyang maging masigla at masaya sa harap ng kanyang anak dahil ayaw niyang tuluyang masira ang karawan nito kahit na binigo na nga sila ni Drake. Albert? Tumingin to sa kanya nang makita niyang mukha nito. Napahagat na agad siya sa kanyang labi dahil naaawa siya sa kanyang anak. Simple na lang ang naging hiling nito pero hindi pa nila nagawang ibigay ni Drake. Hindi makakarating si Daddy. Baka busy lang si Daddy o kaya masyadong natagalan yung meeting kaya hindi na siya nakapunta. I'm sorry, Albert. Kain na tayo, Mommy. Nagugutom ka na rin, diba? Parang pinipiga ang puso niya habang pinapanood si Albert na sinisikap maging masigla sa kanyang harapan.
Masaya po akong nandito ka, Mommy. Ayos na po sa akin yun. Tayong dalawa naman talaga laging magkasama kaya okay lang po ako, Mommy. Basta nandyan ka po, hindi na po ako malulungkot. Doon na tuluyang tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil durog na durog ang kanyang puso. Hindi niya alam kung anong bagay na naging dahilan para mas piliin ni Drake ang trabaho nito kaysa sa kanilang pamilya nito. I'm sorry, Albert. Babawi na lang si Mommy sa'yo, okay? Happy birthday, baby! Thank you always, Mommy. You're the best mom ever. Mabuti na lang at hindi tulad ng ibang bata si Albert. Hindi siya matampuhin, pero hindi rin naman tumanhid para hindi masaktan ng dahil sa nangyari sa birthday nito. Mabuti na lang at kahit na papaano ay nag-enjoy pa rin silang dalawa ni Albert kahit na silang dalawa lang. Yung gabing yon ay hindi nakatulog si Andrea. Hinintay niyang makauwi si Drake para personal makausap to tungkol sa nangyari dahil kahit saan niya tingnan, hindi niya maintindihan ang dahilan ni Drake. Nasa sala siya nang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Sinyales na nakauwi na nga ang kanyang asawa. Akala ko si bang bahay ka uuwi. Mukhang nagulat naman si Drake nang makita siya nitong gising pa. What the? Bakit gising ka pa? Uuwi ka pa pala? Pagod ako, Andrea. Ang haba ng naging meeting namin. Hindi ko na napansin yung oras. Hindi mo nare-receive yung mga text sa tawag ko sa'yo? Hindi mo na namalayan yung oras kaya ba hinayaan mo na lang kaming maghintay ni Albert ng halos kulang 4 na oras sa restaurant para lamang hindi mo siputin? Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Drake na tila ba ngayon lang nito napagtanto ang bagay ng kanyang sinabi. Walang buhay na napangisi si Andrea. So nakalimutan mo talaga yung pinakamahalagang araw para sa anak natin. Alam mo kung gaano katagal pinaghandaan ni Albert ang birthday niya? Simpleng hapunan na magkakasama tayo. Yun lang ang naging hiling niya. Pero hindi pa natin nagawang ibigay. I forgot. Ganyan na ba kahalaga sa iyong trabaho mo? Para kalimutan mo ang birthday ng anak mo? I'm sorry. Huwag ka sa akin mag-sorry. Tandaan mo, bata pa lang si Albert, pero ganyan ang nakikita niya sa iyo. Hindi sa tinatakot kita, pero baka yan ang maging dahilan ng paglayo ng loob ng anak mo sa iyo. Andrea, I'm really sorry. Nilapitan siya ni Drake at niyakap ng mahigpit. Ramdam ni Andrea ang panginginig ng katawan nito habang yakap siya. I'm really sorry. Babawi ako sa inyo. Hindi na nagsalita pang muli si Andrea. Tinapik na lamang niyang balikat ni Drake bago nito iwan upang pumunta sa kwarto nila. Ayaw na sanang makipagtalo ni Andrea sa kanyang asawa, pero ayaw niya rin namang magkalamat ang relasyon ng mag-ama niya. Kaya hanggang kaya niya, iintindihin niya ang sitwasyon ni Drake. Promising again, Daddy. Napatingin si Andrea sa kanilang anak nang mahimigan niyang pagtatampo sa boses ni Albert. I swear, baby. Sorry sa nangyari last time. Kaya nga babawi na si Daddy ngayon, di ba? Baka hindi ka na ulit tumating, Daddy. No, son. Promise. Darating na on time si Daddy. Hindi na kayo maghihintay ng matagal ni Mommy. Tiningnan siya ni Drake kaya naman maliit siyang ngumiti rito. I trust you, Dad. Apology accepted. Thank you so much, son. Babawi si Daddy sa'yo. Sa inyo ng Mommy mo. Natutuwa si Andrea sa kanyang nakikita, pero meron sa kanyang loob na hindi mapalagay dahil may kutob siya na may hindi magandang mangyayari. Pero umasa pa rin sila ng kanyang anak. Pinanghawakan nila ang salitang binitawan sa kanila ni Drake dahil kilala niya to. Alam niyang hindi hahayaan ng lalaki na mawala ang bond ng kanilang pamilya tulad ng ipinangako nito bago pa sila maging isang pamilya. Mommy, kapag dumating na po si Daddy, I'm gonna tell him that I'm sorry. Ha? Why, Albert? May ginawa ka bang kasalanan sa Daddy mo? Nothing, Mom. Nagigilty lang po ako nung nakaraan because I'm questioning his capability of showing in our celebrations. Wrong po yun, di ba po, Mommy? You tell me na kahit anong mangyari, I should respect Dad in all times. Parang natutunaw ang puso ni Andrea habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Albert. Alam niyang hindi pa to ganung katanda para intindihin ng lahat,
Pero base sa pinapakita nito, parang nalagpasan na nga nila ang pag-iisip ng ibang tao sa paligid nito. Hey, that's right, Albert. Kahit na anong mangyari, daddy mo pa rin siya. Siyang isa sa mga dahilan kung bakit nandito ka sa mundong ibabaw. That's why I love you so much, Mom. You made me understand the real meaning of life. Napangiti na lamang si Andrea at ipinagpatuloy ang pag-uusap sa kanyang anak habang hinihintay sa isang restaurant si Drake tulad ng sinabi nito. Pero habang lumilipas ang oras, unti-unti na rin nauubos ang pasensya na lang mag-ina hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Para siyang nakahinga ng maluwag nang makita niya ang pangalan ni Drake roon. Wait a second, Albert. I'm gonna answer your dad's call. Saglit na lumayo si Andrea upang hindi na marinig ni Albert ang magiging usapan nilang dalawa ni Drake. Where are you, Drake? Naghihintay na kami ng anak mo rito. I'm on my way, love. Sorry, kakatapos lang ng meeting namin ngayon. It's okay. Basta magpakita ka sa amin, Drake. Umaasang anak natin. Huwag mo siyang bibiguin. Huwag mo na ulit akong biguin, Drake. Yes, love. I will. Tiningnan ni Andrea ang kanyang cellphone. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kahit na sinabi ni Drake na pupunta to sa kanila, hindi pa rin mapalagay ang kanyang kalooban. Bahagya siyang umiling. Pilit niyang iwinagsi sa kanyang isipan ang bagay na yun. At mas minabuting mag-focus na lang sa kung anong nangyari sa kanyang harapan yung mga oras na yun. Mom, ano pong sinabi ni Dad? He's on his way, Albert. Napangiti na lamang si Albert nang marinig ang kanyang sinabi. Hindi man ito sabihin pero ramdam niya ang kagalakan nito sa narinig. Muli, naghintay sila ng kanyang anak kay Drake. Hindi na nila malaya ng paglipas ng oras dahil masyado silang nalilibang ni Albert sa pag-uusap hanggang sa napansin niya na halos 1.5 oras ang nakalilipas simula nang tumawag si Drake. Mom? Tumingin siya kay Albert. Bahagyatong nakangiti sa kanya pero alam na ni Andrea na nakakaramdam na rin ang kanyang anak. Let's eat, Mom. Tagabi na rin po. Napakagat na lang sa kanyang pang-ibabang labi si Andrea nang dahil sa sinabing yun ng kanyang anak. Namasa ang kanyang mga mata pero pinilit niyang hindi umiyak sa harap ni Albert kahit na gustong-gusto ng tumulo ng kanyang mga luha. What do you want? Anything, Mom. I'm sorry. It's okay, Mom. Don't worry. At least I know what I'm going to do next time. Parang may mabigat na bagay sa dibdib ni Andrea nang marinig niya ang sinabing yon ng kanyang anak. Napakabata pa nito para makaranas ng ganung bagay. Tulad ng inaasahan ni Andrea, hindi na naman sila sinipot ni Drake sa napag-usapang lugar. Kung nasasaktan si Andrea, hindi niya na maisip ang sakit na nararamdaman ng kanilang anak. Kaya naman, binalak niya ulit na kausapin si Drake tungkol sa bagay na yon. Kaya naman naghintay siyang makauwi ang kanyang asawa. Pero nakatulog na lamang siya sa sofa sa kahihintay. Nagising na lang siya na nasa kwarto na siya. Good morning, Mom. Good morning. Paano ako napunta rito? Nakita ko po kagabi si Dad na binuhat ko po papunta sa room ninyo. Nakauwi ng daddy mo? Yes, pero hindi naman po siya nagtagal dito. Umalis din po siya. Mukhang nagmamandali si Daddy. Hindi na rin po ako nagkaroon ng time para tanungin po siya. Napasapo na lang sa kanyang ulo si Andrea. Nakatulog siya nang wala si Albert at nagising siya na wala pa rin to sa kanyang tabi. Are you good, Mom? Yes. Do you eat your breakfast? Hindi pa po, Mommy. Okay, I will cook for you. Oh, before I forgot, Mom, may nahulog po si Daddy kanina bago po siya umalis. Hindi na naibalik sa kanya dahil nagmamadali po siya eh. What is it? Nagtataka si Andrea nang may kinuhang pulang tela si Albert at inabot sa kanya. Mom, that's your undies. Nanikip ang dibdib ni Andrea nang makita niyang isang pulang tela ang inabot sa kanya ni Albert. Hindi niya alam ang kanyang gagawin at iisipin nang mapagtanto niyang hindi niya pagmamay-aring hawak na yun. Nanginginig ang kanyang mga kamay na tumingin kay Albert.
Sigurado kang sa Danny mo galing ang bagay na to? Yes, Mom. Nahulog po yun sa shoot ni Daddy. May kausap pa nga po sa phone si Daddy habang nagmamadaling lumabas ng bahay eh. Napalunok na lamang si Andrea. Sinikap niyang umaktong normal sa harap ng kanyang anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay na itinago ang hawak na tong bago pilit ng humiti sa harap ng kanyang anak. So, what do you want for breakfast? Hot dogs! Parang biglang natuliro si Andrea at hindi alam ang gagawin. Napagtatagpi-tagpi niya ng lahat, pero hindi pa rin niya makumbinsi ang kanyang sariling niloloko siya ng kanyang asawa. Ayaw niyang maniwala. Ayaw niyang paniwalaan ang sinisigaw ng kanyang puso at isip na sa oras na maniwala siya at magpadala sa lahat, alam niyang yun na ang katapusan ng kanilang pamilya. Gusto niyang manggaling mismo kay Drake ang tungkol sa bagay na yun pero wala siyang lakas ng loob na magtanong. I'm home. Narinig niya ang boss ni Drake kaya naman napakurap-kurap si Andrea at nabalik sa sarili matapos ang mahabang pagkakatulala mula sa kawalan. Ngayon ako nakauwi. Sobrang nakakapagod sa opisina. Ilang project ang kailangan naming pagmitingan dahil nagkaroon ng problema. Halos hindi na kami makalabas ng conference room na naging sunod-sunod ang abirya sa kumpanya. Hindi niya tiningnan si Drake. Tumayo siya tahimik na nagtungo sa kusina. Andrea? Hindi pa rin nagsasalita si Andrea. Hindi niya rin tinatapunan kahit na saglit na tingin ng kanyang asawa na sumunod na pala sa kanya sa loob ng kusina. What's wrong? Naglalabugan ng mga gamit sa kusina habang naghahanda si Andrea ng mga gagamitin niya sa pagluluto. Andrea, magdahan-dahan ka. Baka marinig ka ng anak mo at akalain niyang nag-aaway tayong dalawa. Andrea, ano bang problema? Sabihin mo sa akin hindi yung ganyan ka. Hindi ako manghula para mahulaan kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon. Halos mayupi ng mga kalderong hawak ni Andrea. Hindi rin nakatiis si Drake at nilapitan siya nito para agawin ang kanyang hawak. Bitawan mo nga ang mga yan. Huwag mo akong pakialaman. Ano bang problema mo? Sabi ko bitawan mo ang mga yan. Malakas na binagsak ni Andrea ang hawak niya na gumawa ng malakas na ingay. Natahimik silang dalawa. Hinihingal si Andrea ang tumingin sa kanyang asawa na ngayon ay mukhang nagulat sa kanyang inaasta. What's your problem, ha? Talagang itatanong mo pa sa akin yan? Hindi mo ba kayang sagutin niya ng ikaw lang? Wala ka bang sasabihin man lamang, Drake? Uuwi ka rito sa bahay na parang walang nangyari? Na para bang normal ang lahat sa paligid mo? Nakita niyang saglit na tigilan si Drake nang dahil sa sinabi niyang yun. Pucha, Drake! Pinagmumukha mo na lang kaming tanga ni Albert. Sabihin mo lang kung wala ka na talagang oras sa amin ng anak mo para hindi na kami umasa sa'yo. Yun na lang ang trabaho, Drake. Ang pagiging ama na lang kay Albert ang hinihingi ko sa'yo. Bakit hindi mo pa magawa? Bakit parang napakahirap sa'yo ang bagay na yun? Nagtatrabaho ako kay Albert. Para sa atin. Pes, hindi namin kailangan ng pera mo. Ang kailangan namin ay ang lalaking hindi lang nagpapakalalaki, nagpapakaama rin at nagpapakasawa sa pamilya niya. Kontento na kaming dalaw ni Albert sa kung anong meron tayo ngayon. Kahit na kailan, hindi kami naghangad ng sobra. Hindi kami nang hingisay ng kahit na anong mamahaling bagay. Dahil ang gusto namin, ang oras mo. Pero hindi mo naman sinabing oras mo ang pinakamahal na bagay rito sa mundo. I'm sorry. We don't need your sorry if you can play your role in this family. Ang hirap mo ng paniwalaan, Drake. Hindi lang tiwala kung unti-unting nasira dito. Nandun si Albert. Hindi na ako magugulat kung isang araw, hindi na big deal ang hindi mo pagdalo sa mga special occasion ng pamilyang to. Nilagpasan ni Andrea si Drake. Nagtungo siya sa kwarto nila at doon ay napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib habang naghahabol ng hininga. Laking pasasalamat na lang niya dahil hindi niya nabanggit ang tungkol sa tong na nakita niya. Sinikap niyang hindi masabi ang tungkol sa bagay na yun dahil may gusto siyang gawin. Ayaw niyang magpadalos-dalos pagdating sa bagay na yun kaya naman kailangan niya ng mga ebidensya na makakatulong sa kanya upang maibunyag ang katotohanan na kahit siya ay nahihirapang alamin kung ano nga ba. What happened to us, Drake?
Hindi ganito ang pamilyang pinangharap at binuo nating dalawa. Malayong malayo sa mga napag-usapan natin nung nangangarap pa lamang tayong dalawa. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Bakit hindi malaman ko nakahalata na may iba na? Bakit, Drake? Bakit tayo humantong sa gantong sitwasyon? Napahikbi na lamang si Andrea sa isipin na roon na magsisimulang masira ang pamilya nila. Pamilya na matagal nilang pinagplanuhan at binuo. Sabay ni iningatan at pinahalagahan pero ngayon ay unti-unti nang nasisira ang pundasyon nito nang dahil sa ibang tao. Hindi matanggap ni Andrea na may ibang babae na si Drake na mas pinili nito ang bitawan ng kanilang pamilya para sa sarili nitong kaligayahan kasama ang ibang babae. Hindi na mapalagay si Andrea kaya naman tinawagan niya ng kaibigan niyang abogado para kumonsulta sa kalagayan nila ngayon ni Drake. Hindi ko lubos maisip na magagawa ni Drake ang bahagi niyon sa inyong dalawa ni Albert. What I mean is, he loves you so much. You're his first and last. Oh, correction mukhang hindi ikaw yung last. Kath, hindi ko na alam ang gagawin ko. Andrea, hindi mo kailangang mag-isip ng kung ano-ano. Sa kalagayan mo ngayon dapat alam mo na kung ang dapat mong gawin. Napatingin si Andrea sa kanyang kaibigan nang dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam kung anong gusto nitong iparating sa kanya, pero natigilan siya nang marinig ang sunod na sinabi ng mga to. Andrea, go! Find some evidence. Ako nang bahalang mag-ayos ng mga papel para mailipat sa pangalan yung dalawa ni Albert ang lahat ng properties na meron si Drake. Kung hindi mo siya kayang saktan sa paraan kung paano kanya sinaktan, kaya sasaktan mo siya sa paraang dadalhin niya habang buhay. Ramdam ni Andrea ang panlalamig ng kanyang buong katawan nang marinig niya ang sinabi niyo ni Catherine. Hindi niya kailanman naisip ang ganung bagay, pero nang dahil sa tulong ng kanyang kaibigan, nagkakaroon siya ng lakas ng loob at ideya sa kung paano nga niya maipaparamdam kay Drake ang kanyang galit. Nang maipaliwanag ni Catherine ang kanyang mga dapat gawin, nagpanggap si Andrea sa harap ni Drake upang makuha niyang buong tiwala ng kanyang asawa nang sa gano'y hindi siya mahalata nito na may pinaplano siya laban dito. Mom, where are you going? Dear Dad, you miss him, right? Yes, Mom. Pero busy po si Dad, diba? Yes, pero alam kong matutuwa ang daddy mo kapag nakita niya tayo sa office niya. Really, Mom? Yes, and all you have to do is record your dad's reaction when you enter his office. Huh? Iso-surprise natin ng daddy mo. Pero ikaw muna ang papasok. Hahawakan mo tong recorder ni Mommy para makapture natin ang reaction niya. Ngumiti si Andrea pero humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Ito nang simula ng kaning mga plano. Pagkababa nila, inabot niya kay Albert ang recorder na dala niya at pinauna ang kanyang anak sa loob ng opisina ni Drake. Habang naghihintay sa labas, hindi mapalagay si Andrea. Ramdam niya ang bawat pagpatak ng pawis sa kanyang noo at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ilang sandali pa, napagpasya niya ng sundan si Albert sa opisina ni Drake. Sa labas pa lang ay naririnig niya na ang boses ng lalaki. Sinong nagpapasok sa'yo rito? Nasaan ang mommy mo? Huh? What do you mean by that, Dad? Of course, kilala kami ng bodyguard dito kasi sa'yo tong company. And I'm your son. I'm with Mommy. She said na surprise ka namin because we miss you so much. Ngumiti si Andrea at saka walang pasabing pumasok sa loob kung saan naabutan niya ang kanyang asawa at ang sekretarya nito na mukhang nagulat pa na nandun siya. Hi! Hindi na kami nakapagsabi ng anak natin. Masyado kasi siyang excited na puntahan ka Missy ka ba? No, of course. May lunch meeting kayo with... Cancel it. Nandito ang mag-ina ko. Pero importante. Narinig mong sinabing asawa ko. Cancel it. Kami na lang mag-lunch together. Right, love? Nakangising tiningnan ni Andrea si Drake na ngayon ay para bang balisa. Wala siyang ideya kung sinong babae ng kanyang asawa, pero base sa kanyang nararamdaman at napapansin, nasa paligid lamang nila ang ahas ng kanilang pamilya.
Yes, let's go. Mukhang nagugutom na rin talaga kayo. Yay! Finally, we will eat together. See? Tingnan mo kung gaano ka-importanteng presensya mo sa anak natin. Matalimang mga matang tiningnan ni Andrea si Drake bago niya ito tinalikuran niya. Muli na naman yung nakitang sekretarya nito kaya sinipat niya ito mula ulo hanggang paa bago ismiran at lagpasan niya. Hindi manhid si Andrea. Alam niya kung sino ang dapat na kaibiganin at ituring na kalaban. Mabuti na lang at hindi napansin ni Drake ang hawak na recorder ni Albert kaya naman nakuha niya ito ng maayos. Nang pinanood niya sa bahay nila ang video, halos mabitaw niya ang bagay na to. Short clip lang yun pero halos abuti ng ilang oras si Andrea para lamang may proseso niya sa kanyang isipan ang nakuhanan ng recorder na yun. Nice try, Drake. What a nice move. Hindi niya namalayan na habang pinapanood yung video kung saan naabutan ni Albert sina Drake at Laika na sekretary nito na masayang nag-uusap habang nakakandong sa mga hita ni Drake ang babae. Pagbabayaran mo ang bagay na to, Drake. Pagsisisihan mo kung bakit mo ginawa ang bagay na to. Habang buhay mong dadali ng impyernong ipaparanas ko sa iyo. Pati na dyan, sa babae mo. Ginising ng natutulog na demonyo sa loob ko. Ginalit ang babaeng matagal ko nang ibinaon sa limot. Nang mapatunayan niya ang ginagawang pambababae ni Drake sa kanya, nagkaroon ng lakas ang loob si Andre ang mangalat ng mga ebidensya na kanilang gagamitin sa oras na ilalahad niya ng lahat ng meron siya. Habang pinaghahandaan ng bagay na yun, inaayos na rin niya ang paglilipat ng lahat ng meron si Drake sa pangalan nilang dalawa ni Albert. May business trip ako. Napatingin si Andrea sa kanyang asawa nang sabihin nito ang mga salitang yun. Tinitigan niya to. Inaalam kung totoo bang sinabi nito sa kanya. Kung dati, agad siyang naniniwala sa mga sinasabi nito, lalo na kung tungkol sa trabaho. Pero ngayon, hindi niya maiwasang magduda. Napuno na ng pagdududa ang kanyang puso para sa laking pinakamamahal niya. Okay. 1 linggo akong hindi makakauwi ha. Gusto mo bang ipag-impake kita? Tiningnan siya ni Drake. Tila sinusukat din siya nito. Nagulat na lamang siya nang maglakad to palapit sa kanya at niyakap na lamang siya nito bigla. Ha? I love you, Andrea. Mahal na mahal kita. Kayo, ng anak natin. Nigas sa kanyang kinatatayuan si Andrea nang marinig ang bagay na yon. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman ng mga oras na yon. Dahil kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa kilig, kung hindi sa katotohanan hindi lang silang kanyang anak ang nasa puso ni Drake. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Mahigpit na mahigpit. Hindi niya maisip kung kailan humantong sa gantong sitwasyon ang relasyon nilang pamilya. Perpekto ng lahat sa kanyang isip. Planado ng lahat ng mangyayari sa kanila sa hinaharap, pero ang lahat ng yon ay nawala. Nang dahil lamang sa nagpadala sa tukso ang kanyang asawa. Pumayag na si Andrea. Buti naman, masusolo na kita. 1 linggo. Masusolo natin ang 1 buong linggo. Tayong dalawa lang, malayo sa kanila. 1 linggo lang kasi ang pwede ka. Alam mo namang bitin na sa atin yun eh. Palagi kasi tayong naabali ng asawa mo. Hindi na pwedeng tumagal ang higit 1 linggo ang dahilan ko kay Andrea. Sigurado akong makakalata na siya. Kailangan nating mag-ingat dalawa. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Kaya mo ba kasi sila iiwan? Naiinip na ako, Drake. Napag-usapan na natin tungkol sa bagay na to, Laika. Sinabi ko na sa iyong hindi magiging madali sa akin ang sinasabi mong yan. Kahit na paano ay naawa pa rin ako sa anak naming dalawa ni Andrea. Ay, kung isama na lang kaya natin yung anak mo, at least kahit papano, makikilala niyang magiging bagong mama niya. Hindi ganun kadali ang bagay na yun. Mandali lang naman sa akin yun eh. Ako nga, nakuha ko ang loob mo. Yan pa kayang bata lang? Mahinang nataw si Drake bago ipagpatuloy ang pagkausap kay Laika. Mabuti na lang at nagawang maging tahimik at magpagtimpi ni Andrea habang nakikinig siya sa paglalandian ng dalawa. Pero halos mawalan ng dugo ang kanyang mga kamay dahil sa higpit ng pagkakakuyom nito. Halos mabasag na rin ang kanyang mga ngipin
dahil sa pagngingit-ngit nito. Kahit nag-umapaw ng galit ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun, nagawa niya pa rin ngumiti at kalmadong bumalik sa kwarto nilang dalawa ni Drake. Magsaya lang kayo habang may oras pa kayo. At sa oras na ako nang gumalaw, sisiguraduhin kong yun ang huling araw na magagawa ng makaramdam ng saya. Sa aming mga tagapakinig, maaari ba naming marinig ang inyong mga ideya kung anong pinaplanong gawin ng ating bidang si Andrea laban sa kanyang asawa at sa nasabi nitong kabit? Simple lang naman ang dapat mong gawin. Bantayin mong asawa ko at ang kabit nito. Mangalap ng maebidensya at ibigay sa akin ang lahat ng yon. Ginawa mo pa akong hitman. Anong hitman? Wala akong pinapaligpit sa'yo. Ang gusto ko lang mangyari mahuling panilokong ginagawa sa akin ng asawa ko. Bakit ako? Pwede ka namang magbayad ng ibang taong mas magaling sa akin Napairap na lamang sa kaharap ng lalaki si Andrea. Naiintindihan naman niya ang kanyang kaibigan. Malaking abala nga naman ang kanyang ginawa pero sa lahat ng tao, iilan na lamang kayong pinagkakatiwalaan ko, Kaloy. Ikaw, isa ka sa pinaka-pinagkakatiwalaan ko at alam kong hindi mo ako kayang traidoreng katulad ng ginawa ng asawa ko. Talaga bang may kabit ang asawa mo? Marahang tumango si Andrea habang nagiinit ang gilid ng kanyang mga mata. Ilang beses ko na siyang nahuhuli. Bakit hindi mo pa hiwalayan? Bakit hindi mo pa siya kinumprontan nung una mo siyang mahuling may babae? Mahal ko Tsaka naawa ko kay Albert. Ayokong lumaki siyang walang kinikilalang ama. Nagpakamartir ka sa lalaking hindi kayang makitang halaga mo. Hindi kayang panindigan ng pamilyang binuo niya. Bakit ka natatakot na lumaki si Albert na walang ama? Ano, mas pipiliin mong kilalanin ng anak mo ang ganyang klase ng lalaki? Unbelievable, Andrea. Kaloy, please. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa Andrea ang naging kaibigan ko sa loob ng halos isang dekada. Tumayo ang lalaking kaharap niya upang ayusin ang suot nitong damit. Gagawin ko ang sinasabi mo, pero wag mong asahang uuwing walang pasayong asawa mo sa mukha Hindi na nakapagsalita si Andrea nang talikuran na nga siya ng kanyang kaibigan para sundan sina Drake sa lugar na pinuntahan nito kasama ang kabit nito. Alam niyang seryoso si Kaloy sa mga binitawan nitong salita. Hindi niya na mapipigilan ng lalaki kahit na ayaw niyang mangyari ang bagay na yun dahil nag-aalala siya na baka kung anong mangyari sa kanyang kaibigan. Inisip niya nga maganda na rin ang bagay na yun. Pirma mo na lang kailangan okay na. Nasa pakalan niya na ni Albert ang mga properties ni Drake. Hindi na ba kailangan pumirma ni Drake rito? Hindi na. Legal wife ko niya, di ba? Nakapaloob sa batas na basta pumirma ang asawa ng owner ng mga properties, magkakaroon niya ng bisa at maproseso. Ngumiti ng matamis sa kanya si Catherine. Hey, that's what you want, right? Tigasan mo ang sarili mo, Andrea. Huwag kang manatili sa impyernong buhay na to. Malawak ang mundo para magpakatanga ka sa asawa mong yan. Bata pa si Albert at hindi magiging maganda kung ngayon pa lang makikita niya ng realidad ng ang ama niya ay hindi kayang magpakalalaki sa kanila. Alam ko ang bagay na yun at hindi na ako makapaghintay na makitang magiging reaksyon ni Drake kapag nalaman niyang lahat ng to. Hindi na ako makapaghintay na lumuhod at magmakaawa siya sa harapan ko. Ipapakita ko sa kanya kung anong sinayang niya. Kung anong bagay na hawak niya pero pinakawalan niya pa. That's right, Andrea. Ganyan nga. Alamin mong halaga mo bilang isang tao. Hindi ka robot para magpakamartir sa taong yan. Tama ng mga sakit na dinulot niya. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa anak mo. Tumango si Andrea pero kasabay noon ay ang pagtulo ng luha galing sa mga mata niya dahil alam niyang ito ang tamang desisyon sa lahat ng nangyayari sa kanila ngayon. Masakit man para sa kanya, pero mas nangingibaba ang galit sa kanyang puso. Sige, Andrea, palayain mong sarili mo. Sa buhay, ang paggawa ng desisyon para sa ating kinabukasan ay napakalaking sugal. Maaring maisip nating may magandang kalalabasan ng bawat desisyon na ating ginagawa, ngunit ang hindi natin alam, may ibang plano ang nasa itaas. Maaring mas magandang nakalaan na kinabukasan para sa atin o maaari ding isang napakalaking pagsubok ang ating kahaharapin.
Kaya hanggang may bukas, huwag mawawala ng pag-asa. At hanggang nakakakuha tayo ng sagot mula sa kanya, wala tayong rason upang huminto. Napaigtad si Andrea sa kanyang kinuupuan isang araw habang siya nagbabasa ng mga papeles na binigay sa kanya ng kanyang kaibigang abogado. Andrea! Nanlaking mga mata niya bago dali-daling ilagay sa isang envelope ang lahat ng yon bago nagmamadaling pumunta sa sala kung saan niya naabutan si Drake na magkasalubong ang mga kilay. Pero mas kaagaw-agaw pansin ang pasa sa gilid ng labi nito. Drake, bakit nandito ka na? Akala ko ba isang linggo pang uwi mo? Tsaka, bakit mapasayang mukha mo? Tinatanong mo pa talaga? Bakit hindi mo tanungin yung magaling mong maniligaw noon? Nangunot ang noo ni Andrea nang dahil sa sinabing ni Drake. Wala siyang maintindihan sa mga nangyayari. Ano bang sinasabi mo, Drake? Ay ang lecheng kaibigan mong si Kaloy. Nandun din sa resort kung nasan kami ng business partner ko. Ang siro-ulong yun. Bigla na lamang akong sinuntok ng walang kahit anong rason. At nanggulo pa sa meeting namin. Nakakaya sa mga kliyente ko. Napatitig si Andrea sa mukha ni Drake. Galit na galit ang mga mata nito pero may isang bagay na sigurado siyang totoo sa mga kinuwento nito. Laking squatter talaga yung lalaking yan. Ano? Hindi niyo pa rin mamatanggap na akong pinakasalan mo? At sa akin ka nagkaroon ng pamilya? Don't bring up the past, Drake. Wala nang kinalaman ng nakaraan sa kung ano man ang nangyayari ngayon. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Drake. Mukhang nakaramdam to ng pagkailang. Unti-unti ring nawala ang galit sa mga mata nito na kanina lang ay nagliliyab na at tila ba handa na itong tumapos ng buhay ng kahit na sino man. Sinuntok ka ni Kaloy ng walang dahilan? Hindi ganun ang pagkakilala ko sa kanya. Hindi siya mananak ito magagalit sa isang tao nang wala lang. May dahilan siya. May mabigat siyang dahilan kung bakit niya nagawa yun sa'yo. Nakita niyang natigilan si Drake. Makailang beses din tong napalinok at tila ba hindi inaasahan ang sasabihin ng mga yon. At isa pa, hindi ugali ni Kaloy na manggulo sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kanya. Baka naman may nakita siyang kinagalit niya ng gusto. Ipinagtatanggol mo pa talagang lalaking yan? Bakit? May relasyon ba kayong dalawa, ha? Oo, may relasyon kaming dalawa. Matalik ko siyang kaibigan at alam niyang halaga ko. Alam niyang mga bagay na ikagagalit at ikakasakit ko. Pinapahalaga niya ako dahil importante ako sa kanya. Mas kinakampihan mo pa yung lalaking kaysa sa asawa mo? No, I'm just stating the fact, Drake. Pinapakita ko lang sa'yo kung gaano namin kakilalang isa't isa. Ikaw ba? Anong alam mo sa akin? Gaano ba ako kaimportante sa'yo? Importante ka sa akin dahil ina ka ng anak ko. Yun lang bang halaga ko sa'yo? Ganun mo lang ba ako nakikita? Ano ang gusto mong marinig? Gusto kong malaman kung paano mo ako nakikita. Kung gaano ako importante sa'yo. Hindi lamang basta ina ni Albert, kung hindi bilang ako. Bilang isang tao. Bilang isang babae. Gusto kong sa'yo mismo marinig yung mga salitang magpapakalma sa nagwawala akong isip. Kailan ba huling sinabing mahal mo ako? Hinihingal si Andrea at nagulat na lamang siya nang sunod-sunod tumulo ang luha galing sa kanyang mga mata. Bakit ka sinuntok ni Kaloy? Hindi ka magsasalita? Gusto mo bang tawagan ko pa si Kaloy para siya mismo magsabi sa akin? Don't. I will tell you. Sige, magsalita ka. Pakikinggan kita. Akala niya, babae ko yung sekretarya ko. Ano? Don't get me wrong. Nawala ng malay si Laika kaya inalayan ko siya. Pero hindi ko inaasahang makikita yun ng kaibigan mo sa maling paraan. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong sinuntok. Hindi man lamang niya ako tinanong o kahit ang confirmation galing sa akin bago niya ako sinuntok. Hindi nagawang makapagsalita ni Andrea dahil alam niya sa mga oras na yon na may matibay na ebidensya na siyang hawak laban kay Drake. Ngayon ay kailangan na lamang niyang makipaglaro at sakyan ang lahat ng mga nangyayari ngayon sa kanila. Maniwala ka sa akin, Andrea. Ganun ang tunay na nangyari. Kahit na manghingi pa tayo ng CCTV footage ng araw na yun para mapatunayan ang totoong lahat ng sinasabi ko sa'yo. Hindi na kailangan. Please, maniwala ka naman sa akin, Andrea. Paniwalaan mo ako.
Mas paniwalaan mo ako kaysa sa ibang taong gusto tayong sirain. Sige na, magpahinga ka na muna. Sigurado akong pagod ka. Tatalikod na sana si Andrea nang habulin ni Drake ang kanyang braso. Mahal kita, Andrea. Tiningnan ni Andrea ang mga mata ni Drake pero di kalaunan ay napaiwas lamang siya ng tingin bago tahimik na binawi ang kanyang braso mula sa lalaki at iwan to sa sala. Kung dati, nalulusaw ang kanyang galit sa tuwing naririnig ang mga salitang yon galing mismo sa kanyang asawa, pero ngayon para yung kutsilong tumarak sa kanyang puso at unti-unting bumabaon na labis na nakakapagparamdam sa kanya ng sakit. Mommy, bakit hindi pa po ikaw natutulog? Napatingin si Andre sa kanyang anak nang bigla na lamang tong lumabas mula sa kwarto. Mabilis naman ang pinawi ang luhang naglandas sa kanyang pisngi bago harapin ang kanyang anak. Albert, bakit kising ka pa? Mommy naman, yan ang question ko sa'yo eh. You're crying pa. What's the problem? Inaway ka po ba ni Daddy? No, isan mo naman ako ang ideyang yan. Si Daddy lang naman pong nakakapagpayak si Mommy. You're strong in front of other people, but when it comes to Daddy, you're weak, Mommy. I admire how you handle it, but Mommy, you shouldn't cry. You have to fight Daddy. Hindi ka dapat niya pinapaiyak. Hindi ka dapat sinasaktan ni Daddy because he loves you, right? Kaya ka niya pinakasalan dahil he loves you, Mommy. Napakagad na lamang sa kanyang labi si Andrea nang marinig ang sinasabi ng kanyang anak. Hindi niya inaasahang ganito na pala ito mag-isip kahit na sa murang edad nito ay parabang naiintindihan na nga nito ang lahat. Come here. Lumapit si Albert sa kanya at agad na yumakap. Huwag ka na mag-cry, Mommy. Nagagalitan ko si Daddy kapag umuwi na po siya. Shh. Hindi na kailangan, anak. Ayos lang naman si Mommy. Tulad nga ng sinabi mo, I can be brave in front of other people. Pero hindi naman always strong si Mommy. Nakakapagod mag-pretend, anak. Bakit kailangan mo pang mag-pretend kung kaya mo namang maging ikaw, Mommy? Pretending is lying, right? Kasi you can't be true even in yourself, diba, Mommy? Kaya dapat hindi ikaw nagpe-pretend. Napahikbi na lamang si Andrea. Hindi niya naisip kahit na kailan ay manggagaling ang salitang yun mismo sa kanyang anak. Kailangan kong gawin para makasurvive tayo. Kung hindi tayo magpe-pretend, hindi tayo magiging happy. Hindi natin makukuha yung kalayaang gusto natin. But you're torturing yourself, Mom. I see it. Nakita ni Andrea na tumamlay ang mga mata ni Albert bago ito mag-iwas ng tingin. I know, Mom. Dad is cheating. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang marinig niya ang sunod na sinabi ng kanyang anak. Hindi niya alam kung anong dapat na maging reaksyon. Hindi niya mahagirap ang tamang masalitang dapat sabihin upang ipaliwanag at maintindihan ng maayos ni Albert ang sitwasyon na meron sila ngayon. Don't lie to me, Mom. I know. I heard that last night. He's talking to someone on the phone. Sabi niya na he loves her more than he loves you. Napahigbi na lamang si Albert bago tumingin sa kanya. Mommy, iiwan po ba tayo ni Daddy? Niyakap na lamang ni Andrea ang kanyang anak. Masakit malamang niloloko siya ni Drake pero mas masakit makita na gano'n ang kanyang anak dahil nalaman nito ang tunay na sitwasyon ng kanilang pamilya. Shh, it's okay, baby. Kaya naman natin, di ba? Kaya natin na tayong dalawa lang. Alam mo naman yun, di ba? We celebrate special occasions without him, right? Nasanay tayong wala siya. Mahirap sa umpisa pero kakayanin nating dalawa, okay? Nadudurog ang puso ni Andre habang pinapanood ang kanyang anak na umiyak dahil sa sakit na nararamdaman nito. Masyado pang bata ang kanilang anak para makaranas ng ganung klase ng sitwasyon. Kahit na kailan, hindi niya pinangarap na malagay sa ganung sitwasyon. Kaya nga si Drake ang kanyang pinakasalan sa pag-aakala nga magiging perpekto ang kanilang pagsisama. Pero malaking pagkakamali pala ang bagay na yun. Ang pagpapakasal kay Drake ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling kanyang nagawa. Everything will be fine. Can you trust me?
I will do everything para hindi na masyadong mabigat dito. Gagawin lahat ni Mommy para maging happy tayo. Kahit tayong dalawa lang. No, hindi lamang pala tayong dalawa. Nandun si Tita Catherine at Tito Kaloy. We will be happy kahit wala si Daddy. But, he's my daddy, Mommy. He promised me na hindi na po ako iiwan. Hindi niya tayo iiwan. Ang dami naming plan together. Sabay kaming manunood ng baseball. Tuturuan niya pa ako maging pitcher. Nag-promise din po siya sa akin na sa lahat ng magiging birthday ko, nandun po siya. Hindi na siya a-absent sa mga special occasions natin, Mommy. Yes, I know. Pero anak, nakapili ng daddy mo. At pasensya na kung hindi tayong pinili niya. Kung ibang babaeng mas nagpapasaya sa kanya ngayon. Kung hindi natahanan ng tingin sa atin ng daddy mo. I'm sorry. I failed to protect this family. Napakagulho lalo si Albert sa kaning bisig. Sa kaning sinabi. Sa mga oras na yun, sigurado na si Andrea sa mga nangyayari sa kanilang pamilya at alam niyang naiintindihan na rin ni Albert ang kaning ipinaparating. Napaiyak na lamang din siya dahil ramdam niya ang bigat na dinadala ng kaning anak. Hindi niya kayang pakinggan ng mabigat na paghikbi nito habang tinatanong kung bakit nagawa ni Drake sa kanila ang bagay na yun. Kahit siya, ay hindi niya magawang sagutin kung bakit at anong naging dahilan ng kanyang asawa para magawa ang bagay na yun. The party will start any moment. Tiningnan ni Andrea ang lalaki sa tabi niya nang magsalita ito. How about the plans? Everything is good. Good. How about you? Are you ready? Simula nang tumapak ako sa lugar na to, alam ko nang magiging kinabukasan ko. Basta, if you need help or backup, I'm here. Andito lamang ako palagi para sa'yo, Andrea. Tipid nang umiti si Andrea kay Kaloy bago siya magpatuloy sa loob ng party kung saan naghihintay sa kanilang maraming bisita ni Drake na halatang galing sa iba't ibang matataas na estado ng buhay. Sa mga postura at damitan pa lang ng mato, alam na agad ni Andrea ang katayuan ng mga taong nasa kanyang harapan. Tamang-tamang pagkakataong kanyang napili upang ibunyag ang lahat ng kanyang nalalaman. Para tapusin ang kanyang paghihirap at makawala na mula sa mapait at masakit na pagmamahal na kahit kailan ay hindi niya pinangarap. You're here. I've been waiting for you. Napatingin si Andrea sa kanyang asawa na mukhang kararating lamang sa party. Ayos na ayos to at halatang pinaghandaan ng lubusan ng okasyon ngayon. Yes, hindi na ako nakasabay siya kanina. Inihatid ko muna si Albert kay Catherine. Bakit kasi hindi mo pa siya sinama rito? Nakilala sana siya ng ibang business partners ko. Our soon-to-be CEO. No, hindi magiging ganyan si Albert. Sorry, what? Ang sabi ko, hindi siya gagaya sa'yo. Hindi ko hahayaang magaya ang anak natin sa'yo. Ayokong maranasan ang magiging pamilya niya, ang mamalimos ng oras at masaktan. Sa mga pangakong napapako lang din, right? Kaya hayaan natin siya kung ano talagang gusto niyang makamit sa buhay. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Drake at napatitig na lang to sa kanya na kinangiti naman niya ng husto. It's not offensive. I'm just stating the fact. Andrea, Mr. and Mrs. Miller, finally, I got a chance to meet both of you in person. Mr. Natividad. Ngumiti si Andrea pero lihim niyang tiningnan ng kanyang asawa sa kanyang tabi na halatang nawala sa muding dahil sa kanyang sinabi. Napaismida lang siya at tinuon ng buong atensyon sa mga bisita habang hinihintay ang tamang pagkakataon na kanyang hinihintay. Ilang minuto lang ay nagsimula ng event at ang lahat ng tao ay nakato ng atensyon kay Drake nagsasalita sa taas ng tablado. Nakikita niya sa mata ng mga taong nando ng matinding paghanga habang pinapanood si Drake. And of course, hindi ko naman magagawang lahat ng to nang ako lang. My hardworking secretary, Miss Laika Outon. Ang lahat ay nagpalakpakan ng umakyat sa entablado, ang babaeng sumira ng lahat kay Andrea. Sumikip ang kanyang dibdib nang makita niya ang dalawa na nagngingitian habang pinapalakpakan ng mga tao na walang kaalam-alam sa tunay na nangyayari sa kanilang tatlo. Grabe namang introduction yun, Mr. Miller. Hindi naman po ako ganun kasipag. Sadyang may inspirasyon lang ako. Humble. Nagtawanan ng mga bisita. Walang buhay na napangisin na lamang din si Andrea
dahil sa nasasaksihan niya ngayon. Anyway, gusto ko rin magpasalamat kay Mr. Miller na hindi napagod sumuporta sa akin, lalong-lalo sa mga pagkakataong nagkakamali ako. Imbis sa pagalitan, mas pinili niyang intindihin at ipaliwanag sa akin kung anong dapat gawin. Salamat dahil hindi siya nagkulang ng oras sa akin sa project na tinatapos namin at ngayon, nakita ko ng outcome ng lahat ng paghihirap namin. Ngumiti si Laika sa kanyang asawa. Nagtiimang panga ni Andrea at hindi niya na kinayang lahat. Pumalakpak siya ng mahina hanggang sa naging malakas. Ngunit mabagal ang bawat pagtatama ng kanyang mga kamay. Napatingin ang lahat sa kanya. What a wonderful speech. Let's give Miss Laika Otan a round of applause. Nagpalakpakan ng mga tao sa kanilang paligid pero napansin niya ang kabadong ngiting gumuhit sa mga labi ni Laika habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang presko at kalmadong muka ay nabahiran na rin ng kaba, kaya naman mahina siyang tumawa bago maglakad papunta sa taas ng entablado. Agad naman siyang inabutan ng mic. Good evening to everyone here. Sorry for interrupting you, Miss Laika. That's okay, ma'am. I want to congratulate both of you. Imagine, ang layo na nang narating yung dalawa. Andrea, Mahinang tumawa si Andrea bago tiningnan ng kanyang asawa. What? Hindi ba ako pwedeng magbigay ng speech ko? I'm your wife. Akala ko nga kanina, ako ang tatawagin mo eh. Because you know that I stayed by your side kahit na sa pinakamahirap na pagkakataon. what are you talking about? Come on, Mr. Miller. Maglolokohan pa ba tayong dalawa? Oops, naglolokohan na nga pala tayong dalawa. Andrea, Touch me, and I will slap you. I should go. Oh, saan ka pupunta? Hindi mo ba pakikinggan yung speech ko para sa inyong dalawa? Mr. Miller, ano? Hanggang dito kapit ka pa rin sa asawa ko? Mapaklang tumawa si Andrea. Nagsimula nang magbulungan ng mga tao sa paligid nila nang mapagtanto ng mga to kung anong nangyayari. Ramdam na ang tensyon sa pagitan nilang tatlo at anumang oras sa sabog ng lahat. Huminga ng malalim si Andrea, saka muling nagsalita. Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Hindi nagkulang ng oras sa iyong asawa ko? Kaya ba halos kami ng anak ko ang mamalimos ng atensyon at oras niya? stop it, Andrea. Ang galing mo. Sobrang galing mo. Kaya pala wala ka ng oras sa amin ng anak mo. Dahil may iba ka ng pinagkakabalahan. Yung oras na para sana sa amin ng anak mo, mas pinili mong ilaan dyan sa babae mo. She's not my woman. Don't make me fool, Drake. I know everything. Alam ko ang lahat tungkol sa inyong dalawa. Hindi ako pupunta rito at sasabihin ng mga bagay na to kung wala akong dahilan at hawak na ebidensya. Nakita niyang natigilan si Drake ng dahil sa sinabi niyang yun. Humarap si Andre sa mga taong nanunood sa kanila. Ngumiti siya bago iturong mga invitation na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Bakit hindi niyo buksan ang muting surpresang inihanda ko para sa inyo? Kasabay ng panunood sa kayupan ng dalawang baboy na nasa harap natin. Tiningnan ni Andrea si Kaloy na nakaabang sa kanyang pagsenyas. Nang magtamang kanilang mamata, biglang nag-flash sa malaking screen ng mga litrato at video ni Drake at Laika habang nasa resort sila na dinahilan ng kanyang asawa ay tungkol sa trabaho. Stop this nonsense. Andrea, ihinto mo ng kabaliwan mo na to. Hindi. Hayaan mong makita nila kung ano ka talagang klaseng tao. Kung ano ba talagang taong hinahangaan at sinasamba nila. I'll sue you. Ipakulong mo ako. Harapin mo ako sa korte. At tingnan natin kung sinong makukulong sa ating dalawa. Isama mo pa yang malandi mong kabit. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Deserve naman kung ano man ang maririnig at nakikita niya ngayon. Kayong dalawa, dapat lang sa inyong bagay na to. Sinira niyo, hindi lang ang buhay ko kundi pati na rin ang buhay ng anak natin. Alam mo kung gaano pinapahalaga ni Albert ang pamilyang meron tayo. Pero sinira mo lamang yun ng ganun-ganun lang, Drake. Nasaan ang awa mo, ha? Nasaan ang puso mo para sa pamilyang binuo mo? Napatingin ng lahat ng bigla na lamang sumigaw si Laika.
Nanlaki ang kanyang mamata nang makita nilang dugo na dumadaloy mula sa hita nito. Nanlamig ang buong katawan ni Andrea nang mapagtanto ang isang bagay. Oh God! Drake, yung baby natin! Napatras na lamang si Andrea nang dahil sa kanyang narinig. Sunod-sunod siyang napailing dahil ayaw niyang paniwalaan ang bagay na sinabi ni Laika. Ayaw tanggapin ng kanyang isip ang bagay na yon. Are you pregnant? Napaigtad niya lamang si Andrea nang bumaling si Drake sa kanya at kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. What have you done, Andrea? Anong ginawa mo? Wala akong alam. You hurt her. Tried to touch her. And I'll ruin your whole life. Naramdaman ni Andrea ang paghilay ni Kaloy sa kanya. Papunta sa likod nito nang subukan siyang lapitan ni Drake. Andrea never hurt anyone. Kayo umalis ka sa harap namin, Drake. Kung may dapat na managot sa nangyari ngayon, kayong dalawa yung Laika. Sisiguraduhin namin mabubulo kayo sa kulungan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo ang ginawa nyo kay Andrea at kay Albert. Hindi pa tayo tapos, Andrea. Nilapitan ni Drake si Laika at maingat tong binuhat bago sila iwan sa taas ng entablado. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat nating sundin ang ating mga damdamin upang makagawa ng desisyon sa ating buhay. Mas kailangan nating pagganahan ng ating utak upang malaman ang maaaring kahihinat na ng lahat. Napapikit si Andrea nang marinig ang hatol ng judge kina Drake at Laika. Hindi niya alam ang dapat maramdaman nang makuha niya ng hustisya ng kanyang inaasam. Tiningnan niya ang dalawang tao na ngayon ay punong-puno pa rin ng galit ang mga mata habang nakatingin sa kanya nang dahil sa nangyari. Nawala ang pinagbubuntis sa bata ni Laika, kaya naman halos isumpa na siya ng kanyang asawa at ng kabit nito. You did the right thing, Andrea. Di mo kailangang makonsensya sa bagay na ginawa mo dahil yun ang makakabuti sa inyo ng anak mo. Alam ko ang bagay na yun, Kaloy. Hindi ko lang maiwasang mapaisip kung paanong nagawa ng lalaking to. Nakamuhian ako. Napapatanong pa rin ako kung nasa ng pagmamahal niya na inalin niya sa akin nung una. Choice nilang bagay na yun, Andrea. Hindi lang basta nawala yun. Pinili nilang mawala yun para mapalitan ng pangsamantalang kaligayahan. Drake. Napatingin sila kay Drake nang bigla na lamang tong lumapit sa kanila. Maagap naman siyang hinawakan ni Kaloy dahilan ng pangngisi ng dati niyang asawa. Huwag kang umasta na para bang may gagawin akong masama sa asawa ko. Oh, tama. Asawa ko. Kasal pa rin kami sa papel. Simula nung makiapid kasi bang babae, nawala na ng bisa ang kasal yung dalawa. Bakit ba ganyan ko umasta sa harap ko? Hindi naman akong kailangan ko Ang asawa ko. Gusto kong makausap ang asawa ko. Hindi ako pumapayag. Bakit ka magdedesisyon para sa asawa ko? Ano ka ba niya? Last time I remember, kaibigan ka lang naman niya. Depende na lamang kung ano pa bang gusto mong pag-usapan? Natigil ang diskusyon sa pagitan ni Drake at Kaloy nang guminta na nga si Andrea upang matapos ang pagtatalo ng dalawang lalaki. For the first time, let's talk about our family. Tiningnan ni Andrea si Kaloy upang iparating dito na magiging maayos lang siya. Kaya naman saglit silang naiwan ni Drake upang makapag-usap sila sa huling pagkakataon. Pwede bang bilisan mo? Take care of our son. Ha? Lahat ng meron ako, sa kanya nakapangalan. Ang mga bahay at lupa ko naman ay sa iyo ko pinangalan. Alam kong alam mo na rin ang bagay na yun. Drake, I'm really sorry. I failed not only as father of Albert, but also as your husband. Alam ko naman ang lahat ng kahihinatan ng lahat ng ginagawa ko Pero tumuloy pa rin ako. Ngayon hindi lang maaari-arian kong nawala, kundi pati na rin ang pamilya ko. Sobrang tanga ko. Mas pinili ko ang saglit na kaligayahan kaysa sa pamilya ko na hindi ako iiwan kahit na anong mangyari. Bigla na lang may tumulong luha galing sa mata ni Andrea. Kahit na anong tanggi at pag-iwas niya, hindi niya maitago sa kanyang sarili na labis pa rin siyang nasasaktan sa nangyari sa kanilang dalawa. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko. Ang dahil sa akin nasirang pamilya natin. Pero lagi mo sanang alalahanin na mahal ko ang dalawa ni Albert. Hindi ka naggulang, ay huwag mo sanang questionin ang halaga mo. Hindi ikaw may mali rito. Sa akin ang lahat ng sisi, Andrea. Bakit, Rick? Bakit
Bakit mo ngayon sinasabing mga bagay na yan? Dahil ayokong sisihin mo ang sarili mo sa mga nangyari ngayon. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na naging sapat ka. Hindi lamang talaga ako naging kontento sa kung anong meron ako at naghanap pa ako ng iba. Alam mo namang binigay ko ang lahat sa'yo, di ba? Alam mong ikaw ang pinili ko sa lahat. Ikaw ang mas minahal ko. Mas prinotektahan sa kanila. Alam mong ibinigay ko ang lahat ng makakaya ko sa pamilya ni Ate Drake. Alam ko yun. Kaya sana magpatuloy ka, hindi para sa akin, kundi para sa anak natin. Sa lahat, siya ang pinakamahihirapan. Dahil nag-isip siya na may buong pamilya. Hindi ko alam kung paano niya maiintindihan ang lahat. Hindi ko alam kung magagawa ko pang humarap sa kanya. Pakiramdam ko'y wala na akong posisyon para tawagin siya anak ko. Matalinong batang anak natin. Hindi man sa ngayon. Pero alam kong darating ang araw na maiintindihan niyang lahat ng to. Baka sakaling mapatawad ka rin niya. Napalaki natin ng maayos si Albert. Alam ko na oras dumating ang tamang panahon. Hindi siya magtatanim ng sama ng loob sa'yo. Nagulat na lamang si Andrea nang bigla na lamang lumuhod sa kanyang harapan si Drake. Andrea, napakalaki ng kasalanang nagawa ko. At hindi na ako mapatawad ng Diyos. Kahit ang kapatawaran mo na lang marinig ko, Andrea. Mapapanatag ng kalooban ko sa bagay na yun. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako ng sobra-sobra, Andrea. Hindi ko na alam ang gagawin. Para na ako nasisira ng bait ng dasama nangyayari ngayon. Pinagsisisihan ko ang lahat, Andrea. Drake, tumayo ka dyan. I deserve all of this. Deserve ko ang lahat ng to. Lahat na nangyari sa akin ay dapat lang na maramdaman ko. Ang pagkawala niyo sa akin, mas makakabutin para sa inyo kaysa manatili sa poder ko. Hindi ganun kadaling magpatawad. Hindi lang puso kong sinira niyo ng kabit mo. Pati na rin ang buong buhay ko. Sana maisip mo ang bagay na yun. Kaya pasensya na ako ngayon. Hindi ko pa kayang ibigay sa ang bagay na hinihiling mo. Nakatingala sa kanya habang umiiyak si Drake. Nadadurog ang puso niya nang sa nakikita niyang kalagayan ng kanyang asawa, pero mas nanaig ang sakit at pait na dinulot nito sa kanya. Napaiwas na lamang ang tingin si Andrea at tinalikuran ng asawa. Palagi mong tandaan ang bagay na ginawa mo sa akin. Isipin mo kung gaano katagal bago mawala sa puso't isip ko ang bagay na yun. Baka kapag nalaman mo, dumating ang araw na mapatawad kita. Pero sa ngayon, nananag ang galit sa puso ko, Drake. Habang buhay ka sanang habulin ng konsensya mo. Mahal na mahal kita, Andrea. Kaya ng anak natin. Kahit na ano'y kaya kong gawin, mapatawad mo lang ako. Ayoko na sa pagmamahal mo, Drake. Kung ganyang pagmamahal lang din naman ang iaalay mo, hindi ko matatanggap yan. Alam kong halaga ko bilang isang babae at hindi ako mukhang kontento sa taong hindi pusong kayang ibigay sa akin. Selfish ang pagmamahal mo. Ito na sanang huling beses na magkukross ang landas sa ating dalawa. Dahil kung sakali mga magkita tayong muli, hindi na kita kilala. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, si Andre yung umalis na sa lugar na yun. Iniwan niya na hindi lamang kanyang asawa, kung hindi pati na rin ang lahat ng alaala at mga koneksyon niya rito. Sinigurado niyang makakausap sila ng kanyang anak kahit na wala na si Drake sa kanilang buhay. Sinigurado niyang matatag at malakas siya para sa kanyang anak na ngayon ay makakasama niya na habang buhay. Kahit na gaano mo kamahal ang isang tao, kung gugustuhin nilang maghanap at tumikim ng iba, kahit na ibuhos at ibigay mo ang lahat sa kanila, magagawa ka pa rin lang lokohin. At kahit na gaano ka perpektong lahat sa isip mo, magagawa pa rin tong sirain ng ibang tao. Para lamang tong anay sa bahay na kung hindi agad maaalis, maaaring makasira at makapeste ng ari-arian ng iba. Para sa aming mga manunood, sana nagustuhan ninyo ang munting kwentong handog namin sa inyo. Bago matapos ang videong to, nais lamang naming marinig ang inyong mga masasabi tungkol sa ating kwento. Tama lang bang ginawa ni Andrea sa pag-expose sa kanyang asawa at sa kabit nito? At sa palagay niyo ba, deserve ni Drake ang hinihingi nitong kapatawaran galing kay Andrea? Nais po naming marinig ang inyong mga kasagutan, kaya mangyari pong ilagay niyo po ang mga to sa comment box below. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na kwento. Paalam!